Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaastig na pelikulang The Revenant. Nagsimula ang istorya noong taong 1823, makikita ang grupo ng mga hunters nila Captain Henry, na pinamumunuan ni Hugh Glass at ng kanyang anak na si Hawk, na kasalukuyang tumatawid sa isang abandonadong lugar. Ng mga sandaling yun habang ang mga hunters ay lumilibot, tinambangan sila ng tribong Arakara, upang bawiin si Puwaka, ang anak na babae ng kanilang pinuno. Nang mga sandaling yon, isang matinding labanan ang naganap, na kumitil ng maraming buhay, habang ang iba ay ginawa ang lahat upang makaligtas at tumakas para sa kanilang buhay. Samantala, pinangunahan naman ni Glass ang kanilang mga gagawin para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit kinontra iyon ng isa sa kanyang kasama na si Fitzgerald, at inakusahan si Glass na makasarili at may ibang motibo, lalo na sa pagprotekta sa kanyang anak na si Hawk. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, namagitan si Captain Henry, at sumang-ayon nito sa pamumuno ni Glass, at binigyang diin na kailangan nilang magkaisa upang maisakatuparan ang kanilang pagsisikap na makatakas. Sa kabila ng kaguluhan, tiniyak ni Glass kay Hawk ang kanyang proteksyon, dahil si Hawk na lang ang kanyang nag-iisang pamilya, kasunod ng pagkawala ng kanyang asawa. Habang nilalakbay nila ang delikadong lugar, ang mga personal nilang alitan at banta ng karahasan sa paligid ang sumusubok sa samahan ng grupo. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling determinado si Glass na pangalagaan ang kanyang grupo at gabayan sila tungo sa kaligtasan, kahit na nagkakaroon ng mga pagdududa at pagkakahati-hati sa kanilang grupo. Dahil sa nangyayaring iyon, nanganganib ang pag-asa nilang makaligtas. Samantala, ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang naging isang pisikal na labanan, kundi pati na rin isang pagsubok ng katapatan ng tiwala at katatagan para sa bawat miyembro ng grupo. Kinaumagahan, dahil sa iminungkahi ni Glass, nagpasya ang grupo na iwanan ang kanilang nag-iisang bangka, dahil masyadong delikado ang paglalakbay sa ilog, dahil sa mga nag-aabang na panganib. Pagdating sa tabing ilog, sinimulan nilang itago ang kanilang mga suot na panglamig sa utos ni Captain Henry, hindi naman sumang-ayon dito si Fitzgerald, ngunit sa huli ay sumunod na din dahil sa ginawang panggigipit ni Henry. Samantala, pagsapit ng gabi, habang nag-iisa si Glass sa kagubatan, marahas siyang inatake ng isang oso. Ang ingay ng pakikipagbuno sa oso ni Glass ang nagpaalerto kay Henry at sa iba pa. Nagmamadaling nagsipunta ang mga ito sa kinaroroonan ni Glass, at nakita nila ito na malubha itong nasugatan, naipit ito sa ilalim ng mabigat na oso, na nagawa niyang patayin. Sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon, sinimulan nilang gamutin ang kanyang mga sugat. Inutusan ni Henry ang grupo na isecure ang lugar, sa takot na ang mga katutubong grupo ay umatake dahil sa mga putok ng baril. Sa kabutihang palad, lumipas ang gabi nang wala nang nangyaring insidente, at tinalakay ng grupo ang kanilang plano na magtungo sa Fort Kiowa. Samantala, si Hawk ay nanatili sa tabi ng kanyang ama, habang tinutulungan itong mapaginhawa ang nararamdamang sakit ng ama. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad habang ramdam ng lahat ang matinding lamig, dagdag pa dito ang bigat ng pagdadala nila kay Glass, dahil sa kalagayan nito, mas bumagal ang kanilang paglalakbay. Hindi naman maiwasan ng ilang miyembro ng grupo na ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa sitwasyon. Iminungkahi naman ni Fitzgerald ang isang mercy killing upang wakasan na ang pagdurusa ni Glass, ngunit nag-udyok ito ng mga protesta mula kay Hawk. Samantala, sa kabila ng kanyang paunang kasunduan, ayaw ni Captain Henry na isagawa ang binabalak nito. Sa halip, nag-alok siya ng cash reward sa mga pumayag na alagaan si Glass, habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa fort. Si Hawk at ang isa pang miyembro, si Bridger, ay nanatiling nasa tabi ni Glass upang alagaan ito,
pinili naman ni Fitzgerald na sumama sa kanila, sa pag-asang mabawi ang kanyang mga pagkalugi mula sa pag-abandona sa mga gamit nito. Pumayag naman si Henry sa kanilang mga napagkasunduan at pinayuhan si Fitzgerald na tiyaking makakatanggap si Glass ng tama at maayos na libing, kung hindi nito makakaligtas sa paglalakbay. Sa pag-alis ng pangunahing grupo, sinikap ni Hawk na panatilihing may malay si Glass sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. Ng mga oras namang yun, nag-flashback sa alaala ni Glass ang mga nakakatakot na eksena sa pagkasira ng kanyang nayon, at pagkamatay ng kanyang asawa sa ambush. Samantala, makikitang sinimula naman ni Fitzgerald ang paghuhukay ng libingan para kay Glass, sigurado na ito sa kanyang nalalapit na pagkamatay. Habang nag-iisa si Glass ng mga oras na yun, sinubukan ni Fitzgerald na patayin ito sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig. Sinabi din ito na siya ang may dahilan kung bakit nanganganib din ang buhay ng kanyang anak. Dumating naman si Hawk sa tamang oras, at pinigilan si Fitzgerald sa pagtatangka nitong pagpapatay sa kanyang ama. Nagkaroon ng marahas na paghaharap sa pagitan ng dalawa at sa huli, nasugatan ni Fitzgerald ng malubha si Hawk dahilan upang ito ay unti-unting manghina. Nang mga oras na yon, dumating si Bridger at itinanggi ni Fitzgerald na may kinalaman siya sa nangyari dito. Samantala, si Glass ng mga oras na yun ay walang kakayahang ipagtanggol ang anak. Nakuha na lamang niyang mamaalam sa pamamagitan ng pagtitig dito habang naghihirap, hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nasaksihan lahat yun ni Glass sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat sinusubukan niyang sabihin ang katotohanan kay Bridger, ngunit, hindi na niya ito tinuloy dahil sa presensya ni Fitzgerald, at para maiwasan muli ang marahas na sitwasyon. Kinabukasan, ginising ni Fitzgerald si Bridger sa nakababahalang balita, na papalapit na ang mga tribong Arakara. Iginiit nito na dapat na silang tumakas. Ng mga sandaling yun, nagluluksa pa si Bridger para sa pagkawala ni Hawk. Iminungkahi din ni Fitzgerald na iwanan si Glass. Ngunit tumanggi si Bridger, at binanggit ang kanilang pangako na bibigyan nila ito ng tama at maayos na libing. Hindi naman pinansin ni Fitzgerald ang sinabi nito, at walang pag-aalinlangang ibinaon ni Fitzgerald si Glass ng buhay hanggang sa kanyang leeg. Iniwan siya sa ganoong sitwasyon at isang tubigan lamang ang iniwan bilang pamamaalam. Wala namang nagawa si Bridger kundi sumunod dito. Samantala, si Kapitan Henry at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Fort Kiowa. Pagkaraan ng ilang oras, nagawang palayain ni Glass ang kanyang sarili mula sa mababaw na libingan, at natuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Dahil sa kalungkutan at galit, nangakong ipaghihiganti niya ang pagpatay sa kanyang anak. Sa ibang lugar, naghinala si Bridger kay Fitzgerald at hinarap niya ito tungkol sa nangyaring pag-atake. Inamin ni Fitzgerald ang panlilinlang nito sa kanya. Galit na galit si Bridger dito at nagsisisi na iniwan si Glass at Hawk. Sa ilang sandali ng kanilang pagtatalo, inilabas ni Bridger ang kanyang baril, ngunit mabilis na dinisarmahan siya ni Fitzgerald, at sinabi nitong unahin ang kanyang sariling kaligtasan. Samantala, malungkot na iniwanan ni Glass ang katawan ng anak sa kagubatan. Pagkatapos ay nilinis naman niya ang kanyang mga sugat, at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Sa pag-iwas sa mga humahabol na mga tribong Arakeres, nakahanap siya ng pansamantalang kanlungan malapit sa isang tabing ilog, na kayang sustentuhan ang kanyang pangangailangan upang maging matatag sa mga susunod na araw. Samantala, sina Fitzgerald at Bridger ay napadpad sa isang nasirang nayon, kung saan nakatagpo ni Bridger ang isang nag-iisang nakaligtas. Lihim na binigyan niya ito ng pagkain dahil sa awa at pakikiramay. Ipinagtapat naman ni Bridger kay Fitzgerald ang tungkol sa nararamdaman niyang tumitinding pagdududa tungkol sa kanilang mga aksyon. Ngunit tiniyak ni Fitzgerald na ang pag-iwan kay Glass ay kinakailangan para sa kanilang sariling kaligtasan. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay, kahit na wala silang ideya sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon, at sa mga kakaharapin pa nilang mga delikadong sitwasyon. Samantala, sa gitna ng delikadong lugar, nagawa ni Glass na makatakas sa mapanlinlang na agos ng ilog, determinado siyang makaganti sa pagtataksil na kanyang tiniis.
Hanggang sa magkasalubong ang kanilang landas ni Hikak, isang refugee ng Pony. Sa una ay nag-aalangan pa ito kay Glass. Ngunit kalaunan ay naawa na din ito sa kanya dahil sa desperadong pagsusumamo nito upang mabuhay, at sa mga kwento nito ng panlilinlang sa mga kamay ni Fitzgerald. Naiintindihan ni Hikak ang bigat na dinadala sa dibdib ni Glass, at ang pagnanais nitong paghihiganti, kaya't nag-alok siya dito ng tulong at nangakong sasamahan ito sa kanyang mga plano. Tinulungan niya din itong unti-unting makabawi ng lakas at pinasakay sa kanyang kabayo. Samantala, dumating na sina Fitzgerald at Bridger sa Fort Kiowa. Nang mga sandaling iyon ay naroon na din ang grupo ni Captain Henry. Gumawa ng kwento si Fitzgerald tungkol sa pagkamatay ni Glass at pagkawala ni Hawk. Binigay naman ni Henry ang pangakong bayad sa pag-aalaga kay Glass. Si Bridger, ng mga sandaling iyon ay tumanggi sa pera na ibinibigay sa kanya dahil sa nararamdamang bigat sa dibdib at konsensya. Para mabawasan ang guilt na nararamdaman ni Fitzgerald, kinumbinsi niya si Bridger na wala silang kapangyarihan upang tulungan pa si Glass, sinamantala niyang manipulahin ang sitwasyon para sa kanyang kalamangan. Samantala, sina Glass at Hikak ay nahaharap sa mapanganib na banta ng kalikasan. Isang mabangis na snowstorm ang kasalukuyang pinagdadaanan ng dalawa. Dahil naman sa lumalalang kalagayan ni Glass, gumawa si Hikak ng isang silungan at inayos nito ang kanyang mga sugat. Binantayan niya si Glass sa mga oras na nanghihina ito, kahit walang katiyakan ang kanilang kinabukasan. Pagsapit ng umaga, sa paggising ni Glass, sinalubong siya ng isang trahedya. Nang matuklasan niya na si Hikak ay binitay ng mga mangangaso ng France. Sa pagkakataong yun, mas naging determinado si Glass na makakuha ng hustisya. Pinasok niya ang kampo ng mga mangangaso, at nasaksihan ang masamang pagsasamantala kay Puwaka. Dahil sa kanyang mga naipong galit, inatake na niya isa-isa ang mga hunters at hinarap ang isang nakamamatay na labanan, na nagtatapos sa paghihiganti ni Puwaka at sa marahas na aksyon ni Glass, laban sa mga mangangaso, kahit na wala itong mga personal na atraso sa kanya. Sa sumunod na araw, nagdulot muli ito ng higit pang panganib kay Glass, dahil natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng pag-atake ng tribong Arakara. Naharap siya sa isang matinding aksidente, habang ang kanyang kabayo ay bumulusok sa isang bangin dahilan upang mawala ng buhay, ngunit siya ay himalang nakaligtas. Dahil sa kagustuhang makaligtas, desperado siyang nagtago sa loob ng bangkay ng kanyang nahulog na kabayo. Pagsapit ng bukang liwayway, nagising siya sa isang tanawin na puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang kanyang katatagan ay muling sinubok ng kalikasan at ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, pinalakas siya ng paghihiganti at katatagan ng kanyang espiritu. Muli siyang nagpatuloy at determinadong harapin ang mga taong may atraso sa kanya. Habang binabalot siya ng labis na lamig ng umaga, ang kanyang walang humpay na pakikibaka para mabuhay ang nagpapatindi ng kanyang lakas ng loob upang magpatuloy. Samantala, isang survivor mula sa French camp ang humingi ng tulong sa fort. Nakiusap siyang magpalipas sa kampo ng ilang araw at nagkwento ng isang nakakapangilabot na tagpo sa isang hindi kilalang lalaki na pumatay sa kanyang mga kasama. Bilang pasasalamat, inalok niya ang kanyang mga gamit bilang kabayaran para sa pagtanggap sa kanya sa kampo. Kabilang sa mga gamit nito ang lagayan ng tubig ni Glass, na nakilala ni Bridger, at nagdulot ito ng matinding hinala. Nananatili namang tahimik ang survivor tungkol sa pinagmulan nito. Nang mga sandaling yun, alam na ni Fitzgerald ang katotohanan sa mga kwento ng survivor. Sinamantala naman ni Henry ang pagkakataon, siya at ang kanilang grupo ay agad na naghanda upang hanapin si Glass at Hawk, saan man ang kinaroroonan ng mga ito. Gayunpaman, sa halip na si Hawk ang makitang buhay, natagpuan nila si Glass, na nasa malubhang kalagayan. Mabilis nilang tinulungan ito at inayos ang mga natamong sugat sa katawan. Hindi na nag-aksaya si Glass ng oras sa pagsisiwalat ng kataksilan ni Fitzgerald. Sa kanilang pagbabalik sa kampo, nalaman ni Henry ang pag-alis ni Fitzgerald, dala ang mga ninakaw nitong pera. Nagalit siya ng gusto sa ginawang pakikipagsabuatan ni Bridger kaya't nagduda na siya sa integridad nito. Gayunpaman, pinatunayan ni Glass ang pagiging inosente ni Bridger dahil sa pagmamanipula ni Fitzgerald sa kanya.
Hindi naman nagbago ang desisyon ni Glass na maghigante kay Fitzgerald, pinakiusapan siya ni Henry na maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat. Dahil sa paghihiganti, binaliwala niya ang personal na kaligtasan, alam niya na sa mga sandaling yun, ang takot ni Fitzgerald ay magtutulak dito upang umalis at magpakalayo-layo sa kanila. Makalipas ang mga araw, pumayag na si Henry, sumama siya kay Glass sa paghahanap para sa hustisya. Pagsapit ng gabi, ibinahagi ni Henry ang kanyang lungkot sa nangyari sa kanilang grupo, ngunit, ayon kay Glass nasa sitwasyon siya na hindi niya ninais, ang gusto lamang niya ay mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang pamilya. Kinaumagahan, nagpasya silang maghiwalay, umaasa na makita ang kanilang hinahanap, ilang sandali pa, nakita na ni Henry si Fitzgerald, na naglalayong dakpin siya para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, mabilis na napatay ni Fitzgerald si Henry, nagulat na lamang si Glass nang matuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan, naghanda si Glass para sa isang pag-atake sa kanilang pagkikita ni Fitzgerald, sa isang desperadong kilos para sa kanyang kaligtasan, ginamit niya ang bangkay ni Henry bilang isang kalasag laban sa susunod na pag-atake ni Fitzgerald. Bagamat nagawa niyang saktan si Fitzgerald, ang tusong lalaki ay tumakas, at humantong sa isang walang humpay na paghahabulan, umabot sila sa rurok ng isang tabing ilog, kung saan nakaharap ni Glass si Fitzgerald, sa isang brutal na pagharap, sa wakas ay nagtagumpay si Glass na lubhang masaktan si Fitzgerald. Habang nakatayo siya sa bangin, dumating ang tribong Arakara, na pinamumunuan ng kanilang pinuno. Sa sandali ng malalim na pag-iisip, muli niyang naalala ang mga salita ni Hickok, at pagkatapos ay itinulak si Fitzgerald patungo sa kinaroroonan ng mga Arakara, na nagtakda ng kanilang sariling hustisya para dito, kasama si Puwaka, ang babaeng iniligtas ni Glass. Dahil dito, hinayaan na lang siya ng tribong Arakara, at umalis nang walang sinasabi. Dahil sa labis na hirap na pinagdaanan niya, sa wakas ay nakalaya na siya mula sa bigat ng kanyang paghihiganti. Nakita ni Glass ang espiritu ng kanyang asawa habang unti-unting nawawala sa kawalan, huminga siya ng malalim, at sa wakas ay nakaligtas siya ng buhay. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang, ang astig, at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.